Hello, good day guys and welcome to my channel. Today I'm going to make a vlog tungkol sa scam app. Scam app, mag-ingat kayo. Para sa pag-iingat ang marami. Kasi itong iHelper na to is a scam. Okay? And then, patunayan ko sa inyo kung bakit naging scam tong iHelper app na to. Isa siyang, okay, ano ba yung iHelper app? Isa siyang, shopping online platform na, okay, pwede kang mag-shopping. Okay, ibabahagi ko sa inyo, lalagyan ko na ng English subtitle o gagawa ko ng English na susunod na video tungkol din dito kung hindi ko ito ma-edit. Okay? Tagalog ba tayo kasi mahirap na mag-English eh. Pero ayun, i-share ko sa inyo kung, tsaka papatunayan ko sa inyo kung paano siya naging scam. Okay? Para kung mapapanood mo to, magiging aware ka para hindi mangyari sa'yo. Okay? Nagsimula yan, nung may dinanood ako na AliExpress. Yung AliExpress is a online platform din na pwede kang mag-shopping. Okay, so nag-download ako, nag-login ako doon sa shopping platform na yon. Hindi ko sigurado kung scam siya. Yung platform, yung ano to. Pero alam ko talagang pwede ka bumili dito. O kaya makakapag-shopping ka. Kaso, nung na ako, i-check out ko yung item na gusto ko, na hinahanap ko talaga sa iba na hindi ko makita. Tapos, nakita ko na 2 months. 2 months so matagal. Kaya I stop. So, tapos, sumunta ako sa Facebook. Okay? So, mag-ingat din kayo sa makikita nyo sa Facebook. Basta mag-download. Okay? Okay. Sabihin ko sa inyo paano rin matatrack o paano malalaman na possibilities na iyan na scam app na yan. Okay? So, nakita ko yung Ali Helper. Tapos kung tingnan yung AliExpress, may nakita ko na iHelper o Ali Helper sa Facebook. Kasi may mga apps na na-sponsor sa Facebook. Nagabay sila ng syempre para makita yung para makita sa news yung kanilang apps. So nakita ko siya. Tinignan ko yung apps. Tinignan ko yung Facebook page nila at pwede ko din-download ko rin. Tapos tinignan ko yung page nila, nakita ko na kapag sa kanila, pinapanood nila, sabi nila na kapag bumili ka sa kanila, compare the price ng AliExpress at saka sa kanila mas mura. So, i-download ko itong iHelper na to. iHelper na apps. Okay? Tapos, so, ayun, tinignan ko siya. Tapos, medyo, bali, sabi nga doon sa page nila sa Facebook, at saka yung sa lumabas na news, makakamura ka. Mas mura sa kanila compare sa AliExpress. So, tingnan ko. Tapos, tapos meron doon mga instruction kung paano mangyayari yon. So, ang instruction dito sa iHelper is, kukunin mo yung item sa AliExpress and then i-share mo sa kanila. I-share mo sa apps nila, and then tapos sila yung tapos na-compare ko nga medyo mura, yung mas mura. Syempre hindi ko nakikita kung gaano katagal yung delivery. So kailangan mo na sa kanila, mag-member. Kaya ang membership charge nila is 0, walang gabayaran. So, ako, so, merong mapipilapan doon. Tapos, mapipilapan doon, bagay nag-auto siya. Pagpunta kayo sa, naging auto. So, pagpunta kasi nag-automatic na lumalabas yung ko. Alam mo kasi sa Google, pwede kasing kunyari online payment mo. Google payment. Pwede siyang maging auto. So, nag-auto-fill na yung aking Pero syempre, may permission ko din yun. Pero 0 eh. 0 yung usapan 0. Wala namang gabayaran. So, December 6 nangyari yun. So, ako sa kanila, nag-subscribe ako. Tapos, may nakalagay sa ilalim, pakita ko sa inyo, nung binasa ko na rin ng huli, kasi screenshot ko siya, siya, for 5 days is free. Pero, after that, meron ng gabayaran na 392 per month. Okay? Kaso, nung kinabukasan, napaisip ako, saglit lang, kasi na verification nga, hindi ko kailangan pindutin yung verification. Kasi ginagamit yung visa mo, kasi
nag-auto nga yung autofill nga yung visa ko. Tapos pag di ba pag ano ka, ginamit yung visa mo, merong verification na ma-receive ka, may message ka na ma-receive, kailangan mo ipipindutin mo yun. Pipindutin mo isa, tapos sasabit mo. Walang nangyaring ganon. Nag-auto. Tapos, kinabukasan, napaisip ako, bakit ganon? Kailangan kong wala nang gabayaran, ba't kailangan ko ay sabagay, ito nga. So, kinabukasan, tiningnan ko yung aking, kasi meron din ako apps ng aking ng visa sa cellphone ko, tiningnan ko siya, meron na bawas na $8. So, nagkataka ako. Siyempre, nagkaroon ako doon, tinawagan ko yung aking credit card kinabukasan. Sabi ko, bakit ganun? Meron kasi akong, meron akong nag-subscribe ako, tapos wala doon bayaran, meron naman ako na-receive na message, $00, tapos may nakita ako na $8 may nabawa sa akin. Tapos sabi niya, kasi, yung sa credit card naman, 24 hours ng transaction bago nila makita. So, yung tao na kausap ko, hindi niya raw nakikita. Sabi sa akin, may $16 ako doon na naiwan. $16, sabi sa akin, kapag hindi nabawasan yan, saka katawag ulit sa akin, ibig sabihin talaga na-deduct. O talaga may nangyari kasi hindi naman niya kita yung $8. Kaso may screenshot din ako na napakita ko sa inyo na meron siya. Okay, kinabukasan, hindi nababasan yung $16 ko. Okay, hindi nababasan. Kaso meron akong isang parcel na nabili sa ibang apps. Kailangan ko ng bayaran yung delivery. So, nagbayad ako ng delivery na $15. So, kung may 16 ako, tapos pag ng $15, meron mo madapat, meron mo matitira doon. Tapos, nag-top up din ako ng 100. So, may nadagdag akong 100. Dapat yung pera ko doon, mas magiging 101. Kaso, ang nangyari, pagkatapos ko magbayad ng 15 at saka mag-top up ng 100, ang nangyari, yung pera ko, imbis na maging 101, naging 83 lang siya. Okay, naging 83. Tapos, nawala yung $8 na yon nung tinignan ko ulit yung record ko ng mga transaction ko doon sa credit card, hindi ko siya nakita. So, pero tumawag pa rin ako doon sa credit card. Sabi ko, ba't ganun? Ano nangyari dito? Ganun. Sabi ko, parang may mali. Sabi ko, pwede ko raw papalitan yung aking card. Ganyan kung sakaling may problema o talaga pwede din ako mag-apply na dispute. Di ba? Bakit nagkaroon ako ng bills na ganito? Hindi naman ako sumasang-ayon sa mga ganun-ganun. Kaso, kahit sabihin ko na hack yun, parang sinabi niya sa akin na pumunta na lang ako. So, inisip ko, maliit lang naman yung bawas, so pupunta na lang ako. Kaso, kinabukasan ulit nabawasan ulit yung 83 ko, naging 67. So, kahit hindi ako nagtatansak, paunti-unti, nabawasan yung pera ko sa credit card. So, nagkakaroon ako ng gastos. So, ayun. Tapos ngayon, tinawagan ko ulit, gabi, gusto ko talaga wagan, kasarado, hindi ko sila makakausap. So, ang ginawa ko, tumawag ako, ngayong araw na to actually, ngayon, tumawag ako sa kanila, sabi ko, bakit ganun? So, sinabi ko nga sa kanila, usap-usap kami, pwede na akong mag-apply ng dispute, kaso medyo, pwede ko na patunayan na wala akong pinabayaran, na nagkaroon ng, na-hack yung account ko, dahil doon, medyo daw yun. O kaya, pwede ko na rin pwede ko nang papapalitan yung number ko, gabayad akong $30. Pero mas maganda na yun. Kasi iniisip ko, di ba? Meron akong 5,000 Hong Kong dollar or 35,000 pesos na na credit card na pwede kong gamitin sa credit card ko. Iniisip ko baka mamaya hindi ko na malayan, meron na pala akong utang na bayaran dahil dito sa scam na to. Okay? So, yan yun. Ito yung iHelper. Scam talaga siya. Okay, pupunta kayo sa iHelper. This scam to. Okay? Mantakin nyo. Tapos, pumunta rin ako sa Google ko. Para hindi mag-autofill. Meron kang ipil dito. Para hindi mag-autofill. Just in case sa susunod, magkaroon ng na para hindi siya fill up o para hindi mahahack yung account mo. Kaso, yun nga nagkaroon pa rin ako. Pinakita sa inyo. Ganyan yun. Pumunta ka sa Google nyo. Para maganda kasi yung manual da. Okay? Yung manual mo yung, dapat kasi one by one, dipindutin mo yung, yung number ng credit card mo. Kaso nga rin autofill. So, yun, pipindutin yun, pinindot ko yun. Kung sakali hindi pa kayo nakahack ngayon, pero pwedeng gagawin yan para just in case sa susunod, hindi mangyari. Okay? And then,
Isa pa, okay, nasabi ko na. Nasa na ba ako? Ayan, scam talaga tong iHelper na to kasi nakita ko nga na after 5 days saka ka mababawasan. Tinitingnan ko yung iHelper kung paano ako mag-unsubscribe sa kanila, wala. Walang nakalagay na unsubscriptions. So, walang unsubscription. Paano nangyayari yun, di ba? Okay, tips ko na lang sa inyo din. Tips ko sa inyo para malaman how to know na hindi scam yung apps. Kasi marami talagang online apps na pwede ka naman talagang mag-shopping online. Okay, dapat kapag, kaya unang-una, dapat, hindi ka dadalhin sa Chrome. Kapag nag-apply ka sa kanila, pag meron kang mga pipilapan or kung anong, siyempre mag-sign in ka, hindi ka kailangan dalhin sa Chrome. Kailangan yung sign in mo at saka yung pag ano mo is doon lang mismo sa app. Kasi ganoon dapat sa Lazada, 'di ba? Sa mismong app ka lang. Sa Taobao, sa Taobao na apps no, doon sa mismong apps lang, pero hindi ka dinadala sa Chrome. So, 'yon. Pag 'yon naging sign na nakapag-download ka ng apps tapos dinala ka sa Chrome, so tingnan niyo na yung credit card nyo. O kaya yung bangko nyo. Dahil sa totoo, may na-receive ako ng email galing sa Hang Seng Bank. May mga apps na na-download nila, tapos na kayang napakialaman ang pera nila sa bangko. So, pwede nyo i-check ngayon kasi meron ako receive ngayon na message sa Hang Seng Bank. So, kung ngayon, baka ngayon meron mga ganun. At alam ko meron kahit noon meron pa mga ganyan. So, ayun, check nyo na rin. Check na rin, ayun guys. So, napahaba aking dapat maiksi lang to eh. So, yan ang patunay na scam tong iHelper na ito guys. So, wag nyo i-download at wag basta-basta download din ng app sa, nakikita nyo sa Facebook. Marami na sponsor din, malaloko, karami ngayon. So, high-tech na rin. So, baka hindi mo malaya. At saka kung kayo ay nag-bangko, syempre sa online, di ba? Cellphone na lang ang gamit natin ngayon to transact, di ba? So, punta ka sa Google nyo, tingnan nyo, wag kayong i-off nyo yung autofill. I-off nyo yung autofill na para malis yung malis yung word nyo na ganun. Na mangyari yung kagaya sa akin. Kailangan yung ganak si autofill, di ba? Hindi mo na ganun. Kaso, yung mga hacker, so, at least meron kayong dagdag na kumbaga, protection sa inyong account. Ayan, thank you so much. Siguro, hanggang dito na lang. Medyo napakaba. Yun, ko na may edit na maya. And then, ayun, siguro gagawa ako ng iba nito. Kasi gusto ko mas maraming makaalam para hindi mangyari ito sa inyo. Ayan, so, kaya maganda rin talaga na tinitingnan nyo ang inyong credit card. Paano kung hindi nyo tinitingnan? Diba? Paano kung hindi nyo tinitingnan, hindi nyo namamalayan yung bangko nyo pala, yung pera nyo sa bangko o sa credit card nyo, masyado na palang malaki ang nabawas. Yun. Kaya ito binabahagi din sa inyo at saka para magdagdag awareness para sa iba dyan. Okay? Thank you so much for watching and hanggang susunod na video. Thank you so much. Bye.